Mga kwento ni Felmo. Tandang-tanda ko ang lahat. Ang matuklasan ng mga bagay na hanggang sa kwento ko lang naririnig. Ang malaman ng totoo na siyang matagal nang nakahubli pero nagiging katatawanan na lamang ito dahil sa kamambangan ng ibang tao. Bagay na namulat na sa henerasyon na siyang umiiral ang sariling wisyo at hindi na ang kulturang kinalakihan natin. Ako si Daniela at ito ang aking karanasan. Dekada 90 sa lugar ng Iligan sa Mindanao. Ang edad ko noong kapanahonang ito ay 17 na. Kakatapos ko lamang noon ng high school at kaagad na buntis. Napabuntisan ako. Kaklase ko lamang siya sa high school at ito ang nakatuluyan ko noon. Pangalanan natin siyang Tomas. Naging maayos naman ang lahat gawa ng sa mga sandaling nalaman ng mga magulang ko na buntis ako. Kaagad namang nagpakita si Tomas. Itong sila Tomas, masasabi kong may kaya sa buhay. Yung tipong kayang matustusan ng araw-araw na pangangailangan. Guro kasi ang nanay niya, habang ang tatay naman ito ay isang negosyante. Habang kami sa panig ko ay mga hamak na magsasaka lang. Yun bang sapat nang makakain ng 3 beses sa isang araw? Sobrang saya ko noon kasi ang pangako sa akin ni Tomas, ginampanan niya ito. 3 buwan na ang tiyan ko. At sa mga sandaling ito ay inihahanda na namin ang mga dokumento para magpakasal. May nakalaan na ring bahay, ipinagawa ng kanyang magulang at sa bukid ito banda ng Iligan. Makalipas lamang ng ilang mga buwan, nag-isang dibdib na kami. Bumukod kaagad kami Sir Seth pero sinamahan kami ng nanay ko dahil hindi pa pulido ang pagtitiwala niya sa akin noon. Partikular sa pagkakaroon ng asawa at pagbubuntis ng nasa mura pang edad. Itong bahay namin, nasa isang nayon lang. Lupain ito ng mga magulang ni Tomas. Bahay, lupa at mga alagang hayop ang iniregalo. Bukod pa dyan, pinaaral din noon si Tomas para kahit papano kapag nagkaroon ng diploma, mas magiging maluwag na sa amin ang lahat. Ito din ang isa sa mga dahilan kung bakit sinamahan ako ng nanay ko na pangalan nating Nanay Bibi. Dahil wala palagi si Tomas noon. Isang beses lamang sa isang linggo umuwi noon ang asawa ko. Sa Cagayan kasi ito nag-aaral. Pero kahit papano'y natitiis ko naman ang pangungulila sa kanya. Noong mga unang buwan sa bukid naging ayos naman. Pero noong malapit na akong manganak, mga nasa 8 buwan ng tiyan ko, dito ay naging strikto ang aking ina. Ni ultimong pagtapak ng lupa sa tarangkahan ng bahay, ayaw niyang ipagawa sa akin. Sumilip sa bintana at sumilay basta nasa malapit lang sa kada pinto at bintana. Bawal yon. Itong bahay namin ay native type pero pulido. Nakaangat sa lupa habang ang sala naman ay nasa baba. Kasama na doon ang kusina at banyo. May beranda din kami at kasing lapad ito ng sala. Habang ang makikita naman sa paligid ay malawak na maisan at iba't ibang uri ng pananim. Pero napapalibutan dito ng mga puno ng niyog. Sa unahan, naroroon ang sentro ng nayon. Nagtatanong naman ako sa nanay ko pero ayon sa kanya, sundin na lamang umano ang mga ipinag-uutos niya. Ito umano ang ginagawa niya sa tuwing malapit na siyang manganak noon. Siyempre bilang mangmang, sumusunod naman ako sa kanya. Hanggang sa isang araw, hindi ko napigilang lumabas ng bahay. Nakakita kasi ako ng ibon na ubod ng ganda nun. Para siyang piriko o parot. Kulay dilaw ito tapos ang haba ng kanyang buntod. Naglakas loob naman ako noon dahil wala si nanay sa bahay. Bumaba kasi ito ng bayan dahil namili ng pangkonsumo.
Itong piri ko, nasa puno ng mulabi noon. Ang baba lang talaga ng dinadapuan niya at tingin ko, sobrang amo nito. Nasa sala lamang ako noon at ang tinig nito talagang nakatawag pansin sa akin. Para bang sipol ng tao pero mas maganda pakinggan. Nilapitan ko ito. Nasa tapat lang naman yon ng beranda. Habang papalapit ako noon ay sumisipol din ako, kumaga nakikipagsagutan ako sa kanya ng huni. Sobrang amo nito. Hindi ko alam kung nakawala ba ito sa isang hawla. Tapos napadako sa amin banda. Ang ganda ng kulay. Mas naging malinaw ito sa akin sa malapitan. Hanggang sa may narinig akong sitsit nun. Napabaling ang atensyon ko sa pinanggagalingan ng sitsit na ito. Pero wala naman akong nakikitang tao. Pagbalik ko ng tingin sa ibon, ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata ko. Kasi nga, naging galansyang na ito. Yung uwak na maliit. Tapos pulang-pula ang mga mata. Ganoon ang nakita ko. Doon ito mismo sa kung saan nakadapo ang piri ko kanina. Nagtaka ko. Tinatanaw ko noon ang itaas banda ng mulabe, pero hindi ko na nasilayan ang piri ko. Ito namang uwak ay maamo din, na siyang labis ko noong ikinamangha. Ang ganitong ibon kasi kilalang mailap eh. Kadalasan ito makikita sa may tabi ng kalsada sa tuwing padilim na. Ang mga ibong kasi ito natutulog sa may ingay na lugar. Lalo na kapag may puno ng himilena na siyang madalas dinadapuan nila. Sinubukan kong abutin. Hindi ito lumilipat. Nakatitig lamang ito sa akin na wari ko pa. Nagtataka din. Hanggang sa noong malapit ko na talagang mahaplos ang balahibo. Bigla naman akong tinuka. Tapos ay lumipat ito sa mas mataas na bahagi. Masakit ang pagkakatuka niya at nasugatan talaga ako. Napaatras ako noon. Naupo sa beranda. Hanggang sa napahawak na lamang ako sa dibdib ko dahil may matandang babae akong katabi. Doon ito sa may beranda. Nakaupo din. At ang layo ng tingin niya. Siyempre natakot ako noon. Kumabig ako papasok doon sa sala ng beranda. At marahang nagtungo sa may pinto. Naroroon pa rin ang matanda. Binati ko ito at tinanong kung sino siya. Pero hindi ito sumasabat. Hanggang sa pumihit ang katawan nito. Inilipat yung mga paa niya sa loob ng beranda. Nakatitig sa akin na hindi ko mawari kung bakit noon. Walang emosyon ang kanyang mukha. Hanggang sa nagsalita ito at ang sabi niya, huwag daw akong gagala, lalo na't buntis ako. Mag-iingat ako palagi. Matapos lang magsalita noon ay tumayo at naglakad hanggang sa lumabas na ng beranda. Sinusundan ko ito ng tingin. Patungo ito sa likod ng bahay namin. Gulong-gulo talagang isipan ko noon. Ang daming tanong na naglalaro sa diwa ko. Hanggang sa napansin ko yung ibon na lumipad at patungo din sa likod ng bahay. Pero iba ang wangis ng paglipad nito. Para siyang paniki. Napakunot talagang noo ko nun. Paanong naging paniki yon? Naglakad ako pa roon sa may kusina. Tinatanaw ko sa harang ng banggera itong matandang ito. Hindi ko na siya nakita doon. Ginagala ko pa ang paningin ko pero wala na talaga. Mahina naman ang lakad niya. Dapat ay maaabutan ko ito bago pa makapasok sa may maisan. Mga segundo lamang ang namagitan ay bigla namang sumakit ang tiyan ko. Sobrang sakit na animoy, maiihi ako sa sakit noon. Napakatigas ng tiyan ko. Napaupo ako noon sa upuan ng kusina. Tapos ay humuktong ako sa may lamesa habang sapu ko noon ng tiyan ko. Parang kinakalikot ang bituka ko. Damang-dama ko ito na parabang
Kinakabag ako noon. Basta, ang sakit talaga. Hanggang sa nakaramdam ako noon ng init sa may maselan ko. Pagsuri ko dito, dugo ang nakita ko, Sir Seth. Kung kaya naman pinilit ko makalipat doon sa sala at dumungaw sa bintana. Tinatawag ko si nanay. Kasabay nito ang paghingi ng tulong. Pero wala. Ang layo na ng mga kapitbahay namin. Nagtungo ako sa pinto patungong beranda na para talaga akong matutumba. Hilong-hilo na ako noon. Hanggang sa sumandal na lamang ako sa gilid at dahan-dahang umupo sa sahig. Dito, nagpapatay sindi na ang paningin ko. Hanggang sa tuluyan na akong mawalan ng malay. Hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyari. Paggising ko ay nasa ospital na ako. Nakahiga at may tangan na akong dextrose. Natutulog si nanay sa tabi ko. Ginising ko. Nagising naman ito at sinabing nakita niya daw akong walang malay sa sala. Sabi ko naman nahilo ako kanina. Tapos ang sakit ng tiyan ko. Tinanong ko pa siya kung nanganak ba ako noon. Ayon sa nanay, tinugulang daw ako. Nag-alala siya kanina at baka manganganak daw ako na maaga at hindi ko kinaya. Kaya nahimatay ako noon. Pagod lang daw ang katawan ko ayon sa doktor. Bukas makalawa o mano ay makakauwi na ako noon. Nakahinga ako ng maluwag. Nag-alala talaga ako ng gusto. Pero ang tanong, paanong pagod? Wala naman akong halos ginagawa sa bahay. Lahat ay si nanay ang umaasikaso. Tulog kain lamang ako. 7:00 yun ng gabi. Hindi pa pala katagalan ng madala ako ng nanay sa ospital. Kumbaga, saglit lamang akong natulog tapos nagising na. Hanggang sa naalala ko yung matanda. Sinabi ko kay nanay na may matanda kaninang hapon. Hindi ko ito kilala pero parang kilala niya ako. Parang may pagkakuba ang katawan. Tapos ang mga buhok niya, ubanin. Nakita kong sumimangot ang mukha ng aking ina. Tapos nagtanong siya kung kinausap ko ba daw. Umuo ako pero may distansya ka ako. Natakot ako pero nagbigay babala ito sa akin. Na wag daw akong maglalabas, lalo na't malaki ang tiyan ko noon. Sandali, paanong sinabi niya yon? Lumabas ka ba? May matanda? Sinita ka? Diyos ko, ano bang sinabi ko? Di ba huwag kang lalabas? Malay mo hindi tao yung matandang yon. Malay mo aswang yon. Kinuwento ko kay nanay kung anong nangyari noon. Hindi naman nagsalita ang nanay. Sinuri niya ang mga kuko ko, maging ang mga mata ko. Tapos ay sinundot-sundot niya ang tiyan ko. Nagtanong naman ako sa kung anong nangyayari at kung anong ginagawa niya. Kinabahan ako. Akala ko nilawayan ka na. Sinabi ko naman sa iyo na kahit anong mangyari huwag lalabas. Kung hindi ako nagkakamali, aswang yung babaeng matanda na nakita mo. Hinawakan niya ba ang tiyan mo? Umiling ako at sinabing hindi noon. Pero aminado ako noon na kinilabutan talaga ako. Wala pa kasi sa isip ko ang usaping aswang. Hanggang kwento lamang yun para sa akin. Pero naniwala ako sa mga sinasabi sa akin ng nanay. Dahil nga may malawak na itong eksperyensya. Nung makauwi na kami, sabi ng nanay ay hindi na siya aalis ng bahay. Kung sakaling tama siya ng hinala na aswang daw yung matandang babae, babalik daw yon. Dagdag pa nito ay ginawang linlang ang ibon para daw lumabas ako. Mabuti na lamang at hindi daw ako nahawakan nito. Napapaisip ako na may punto ang nanay kasi nga yung ibon na mula sa pagiging piri ko ay naging uwak yon. Sumunod yon sa matanda sa kung saan ito nagtungo. Tapos ay iba na rin ito habang lumilipad. Naging paniki yon. Sinabi ko talaga sa nanay ko ang buong detalye sa kung paano nangyari. Tango lamang siya ng tango. Naranasan niya rin ang ganoon pero hindi ibon ang nakita niya. Pusang itim daw ito na nakalubog sa gilid ng bintana
sa bahay nila noon. Natural lang daw na sasakit ang tiyan kapag may aswang dahil may ginagawa daw ang mga ito. Pero hindi niya maipaliwanag ng malinaw kasi hindi naman siya albularyo. Kinagabihan, sumakit na naman ang tiyan ko noon. Yung tipong parang katulad lamang din noong may dumalaw na matanda. Pinagpawisan ako ng malamig sa mga sandaling ito. Sobrang sakit nun. Si nanay ay hindi magkamayaw sa kakasaboy ng mainit na tubig na may lana at asin sa labas ng bahay. Kasabay naman ito ang pagtataboy sa aswang. Lubayan daw ako noon dahil sa oras umano na magalit ang nanay. Papatay niya itong aswang. Naroroon ako sa itaas. Sa buko lang ang tiyan ko at namimilipit ako sa sakit. Napapansin ko pang pagsipa ng bata sa tiyan ko na siyang mas lalong nagpapalala nun. Hanggang sa pinapasok ako sa kulambo. Tinabunan ng mga itim na damit ang kulambo. Puno talaga yon. Animoy mapipigtas pa atang tali sa bigat. Bumaba ng bahay ang nanay. Sinisipat niya ang silong. Alam ko dahil may dala itong flashlight at lumulusot ang liwanag sa sahig na tabla na gawa naman sa red lawaan. Demonyo ka! Huwag ka magtatangkang lumapit dahil sasabuyan talaga kita nitong dala ko. Panigurading sunod ang kalalabasan mo. Doon ka na lang manalasa sa mga mangmang na isang katulad mo. Dahil kung dito, baka mamatay ka pa. Medyo nawala yung sakit matapos ng ilang sandali. Mula matabunan ng kulambong yon. Sabado yun ng gabi. Ipinagdadasal ko na sana'y dumating ang asawa ko. Sana'y huwag magpabukas. Para bang dininig yun ng Panginoon. Sapagkat mga kalahating oras lamang ata noon, naririnig ko ang pagsambit niya sa labas. Ang pagsangbit ng asawa kong si Tomas. Si Nanay Bibi ang nagbukas. Nagtaka pa si Tomas nang masilayang nasa loob ako ng kulambo na tinabunan ng mga tela. Walang ano-ano namang sinabi ni Nanay ang dahilan. Sinabi niya rin na galing lamang akong ospital. Noong isang araw pa ako'y naaswang. Binaba ng asawa ko ang bitbit nitong bag. Kumuha sa kusina ng itak at lumabas ng bahay. Hindi ko na alam ang ginagawa niya ron. Hindi naman kasi ako pinapaalis ng nanay ko sa may loob ng kulambo. Nagsisisigaw si Tomas. Hinahamon itong nilalang. Ang sabi niya pa'y unang anak niya raw ito at wag na wag daw gagalawin. Ikinagulat ko yun kasi hindi ko naman alam na itong asawa ko nagpapaniwala sa aswang. Walang bukang bibig ito sa ganyang mga bagay pero parang malinaw na sa pag-unawa ko na naniniwala din siya sa ganon. Samantalang si Nanay, itong hinihigaan kong banigay nilagyan niya rin ng itim na tela. Pero hindi na sumasapat ang mga itim doon na damit. Nilagyan niya na lang ng sako at karton ng ilang mga bahagi. Tapos itong ibabaw ng kulambo ay nilagyan ng nanay ng asin na may kasamang lana. Ayon sa nanay, mabuti sana kung naroon kami sa bahay namin doon sa may sentro banda dahil may albularyo doon. Kung sakaling malampasan daw namin ang gabing yon, bababa siya ng bayan. Ang asawa ko naman daw noon ay palilibanin muna pansamantala. Kahit na isang araw lang gawa ng hindi magiging madali ang lahat. Naranasan na rin ni nanay ito noon at ako pa talaga ang nasa sinapupunan niya habang inaaswang ito. Hanggang sa narinig kong kumakalabog sa labas noon. Kasabay naman ito ng sigaw ng asawa ko. Animal ka! Akala mo hindi kita nakikita? Umalis ka! Umalis ka dyan sa puno ng niyog! Muli na namang kumalabog. Binabato ni Tomas ang aswang. Kumalampag pa nga ang bumongang yero noon. Gulat na gulat ako. Ilang mga sandali lang ay may narinig akong ibang boses. Lalaki na parang tumutulong sa mister ko. Sinabi sa akin ni nanay na may dumating daw na isang lalaki noon. Na may bitbit din itong itak umano tapos umakyat sa may niyog. Hanggang sa isang napakatinis at malakas na tinig ang narinig ko noon. Napakasakit sa tenga pakinggan. Ayon kay nanay, lumalaban daw ang nilalang. Yung umakyat daw na lalaki ay kamuntikan pang malaglag pero hindi daw natitinag ito.
Hindi ko na kinaya noon dahil nga nababagabag na ako ng gusto. Bumangon ako at sumilip sa bintana sa tabi ng nanay ko. Pinapagalitan niya ako pero hindi ako nakikinig sa kanya. Kitang-kita ko yung nilalang. Nasa gilid lamang talaga ito ng beranda. Doon sa may kanto. Katabi kasi ng mulabi ay isang niyog. Nakakapangilabot ang postura niya. Para bang paniki. Yung kamay nito at paa ay magkakaugnay. Basta paniki ang postura na sobrang laki. Ayon sa nanay ko ay umusog daw sa likod niya kung gusto ko manood. Ang nakikita ko daw na aswang. Tinatawag itong dagit o mangmang. Hindi ko alam pero yun po ang sinabi ng nanay. Yung mangmang, malalaking paniki ito na warising laki na ng pusa ang katawan. Abuhin ang kulay ng dibdib at kayumanggi ang ulo hanggang pakpak. Siguro ay tinawag na mangmang ang aswang na yun gawa ng kapareha lamang ng postura. Ang kaibahan dito, sobrang laki talaga ng aswang na yon. May suot pa nga itong saya na mahahalatang babae. Nakapatiwarik, tapos sinahampas ito ng itak. Pero hindi tinatamaan. Napakabilis makailag. Umiikot-ikot ito sa katawan ng puno nun. Maya-maya ay may dumating pang isang lalaki. Tatay pala ito nung isa. Matanda ang bagong dumating tapos ang dala naman ito ay bagakay. Pinagtutulungan nila ang nilalang habang ang asawa ko naman ay umakyat ng beranda hanggang sa makarating sa may bubungan. Dalawa na silang nagtatataga dito pero hindi talaga natatamaan. Ilang mga sandali lang, tinamaan yun ng bagakay. Dito ay umikik na animoy baboy at bigla na lamang yun lumipad. Yung tipong aakalain mong babagsak sa lupa pero bigla na lang dumipa ang napakalapad na pakpak at lipad na parang saranggola. Itong medyo bata-bata na rumisponde. Pangalanan nating Moymoy. Habang ang tatay naman ito ay si Ginoong Dante. Naroroon na kami sa beranda noon nag-uusap at sinabi ni Ginoong Dante na nananalasa daw ang dagit dito sa lugar nila noon pa. Kadalasan daw kapag may buntis sa isang bahay, naglalagay sila ng malalaking kawil sa ibabaw. Kumbaga, nakatali ito sa mahabang kawayan at marami ang nakalambitin. Kung minsan naman ay malalaking lambat. Asahan daw namin na babalik yung aswang na yon. Kung hindi daw bukas ay baka sa makalawa. 2 buntis na umano ang nabiktima sa lugar. Yung mga walang alam na minamanipula at lumalabas ng bahay sa gabi. Mabuti kamo at naroroon daw ang nanay ko at alam na alam ang gagawin. Ayon naman sa aking ina, inaswang na rin dati ng dagit ito. Kung hindi kaskas umano. Maalinsangan ng kaskas, hindi daw katulad noong kanina na parang wala lang. Kahit amoy ay walang pahiwatig itong dagit. Dagdag pa ng nanay, pupuntahan niya umano ang albularyong kilala niya. Pero ang sabi ni Ginoong Dante, hindi natatakot sa albularyo ang dagit. Talagang lumalaban daw yon. Hindi daw ito yung aswang na nasasaktan sa mga pangontra. Para umanong kubot ang dagit na kayang indahin ang kung anong nalalaman ng isang albularyo. Maraming albularyo na umano ang nagtangkang supilin ang aswang na yon. Pero sobrang kunat daw nito. Kaya nga hinuhuli na lang. Ang problema, mautak. Kapag may mga nakalagay na kawil, hindi nang aaswang. Kayo, depende sa inyo. Baka may alam ang albularyo na kilala nyo pero itong dito sa amin, ako gaya ng sinabi ko, nilalabanan ng aswang. Namumroblema pa dahil dinadalaw gabi-gabi. Sige, mabuti at namataan ng anak ko. Nagpapastol ng mga alagang kambing namin tapos nagkakasigawan daw dito. Nakita niya yung aswang kaya umuwi at ipinaalam sa akin. Bukas saan yung tutulong kami ha? Mga bago pala kayong nakatira dito, no? Mahaba ang pag-uusap nun. Hindi ko na lang ididetalye dito. Kinabukasan ni umalis ang nanay at pagsapit ng tanghali, dala niya na ang manggagamot. Ito pala yung manghihilot sa amin na ubod na ng tanda.
Para bang isang ubo na lang ang buhay nito. Patpatin tapos ang lakas pa manigarilyo. Sabi pa ng asawa ko sa akin ay may magagawa ba daw yon. Kulang na lang ng kabaong umanot bangkay na tingnan. So ayun na nga. At parang sinadya pa ng tadhana kasi itong mag-ama dumating din mga ilang sandali lang. Sila-silang nag-uusap kasama ang asawa ko. Pero naririnig ko naman yon. Tama si Ginoong Dante. Dahil ayon sa albularyo na dala ni nanay na pangalanan nating Manoy, hindi daw talaga madali dakpin ang uri ng aswang meron sa lugar. Hindi kasi ito yung tipong naglalagay ng marka para sa kung saan dadaan, sa teritoryo at para sa biktima. Dahil itong dagit, amoy lang, sapat na umano. Hindi din ito tinatablan ng orasyon, maliban na lamang sa mga sandata na gaya ng pilak o hindi naman kay asin umano na may himag. Ito mga pangunahing pangontra talaga. Tradisyon na ito talagang epektibo. Kung ganun ay tama ang ginawa ng nanay. Ang problema ay hindi bumababa ang dagit nun. Nagpatuloy sa pagsasalaysay ang matanda at ayon pa dito, tama lang din daw ang ginagawa sa lugar. Nahulihin ng aswang gamit ang lambat at mga malalaking kawil na nakalambitin. Pero siguro dahil sa nadala na ito noon ay hindi na basta-basta lumalapit kapag may patibong. Pero magagawan naman daw ng paraan. Kailangan lamang umano na hayaan itong makalapit talaga ng gusto. Huwag babagatin, huwag babatiin at huwag na huwag sisigawan. Magkunwaring wala lang dahil sa oras na lumapit na ito sa bahay. Doon na nila pagtutulungan. Hindi daw ito kaagad nakakalipad kapag nasa lupa. Kinakailangan pa nitong umakyat ng puno dahil nagpapatihulog daw ito para makalipad. Hindi daw ito katulad ng wakwak na kapag nakabuelo. Lilipad na lang bigla. Tiisin ko lamang umano ang pananakit ng tiyan ko kasi nga hindi naman daw makukuha ang bata. Maliban na lamang kapag nakalapit ito at nagkaroon ng pagkakataon. Pero dahil napaghandaan daw ang lahat, huling-huli daw ito. Paniguradong madadakip yon. Kinakabahan ako noon. Tunog maganda ang plano pero syempre hindi biro ang sakit sa tiyan. Alam ko kasi yun dahil ako na mismo ang nakakaramdam nito. Para talagang nasiraan ang tiyan sa sakit, Sir Seth. Hindi mo alam kung madudumi ka ba o maiihi nun. Basta ganon. Pero dahil nga sa wala ng ibang pamamaraan ay sumang-ayon na lamang ako. At dahil sa hapon na talaga nun, si nanay ay inalis na ang mga itim na tela. Maging yung sa silong, winalis niya doon ang asin na may lana. Nakikita ko naman ang mga kalalakihan doon na nasa beranda. Nag-uusap tapos ang asawa ko ay naghahasa ng itak nun. Ito namang albularyong mahiya ka ba namang parang may sakit sa baga ay nagsabi na wag daw magpapausok. Wag gawin ito. Dapat ako umano noon ang asawa ko maging si nanay ay nasa loob lamang ng bahay. Sila noon ang mag-aantabay sa labas. Kung sakaling kumagat ang aswang, ito na ang mga sandaling ligtas na ang lugar sa dagit. Naniniwala si Manoy na ang dagit na ito ay taga-dapitan. Dalawa umano ang dagit doon at napatay ng isa. Etong mga aswang ay nalilito ako kasi nga marami pala silang uri. Hindi na kaila sa akin yan dahil mula nung magkaroon talaga ako ng karanasan. Nagsaliksik na ako. Hanggang sa dumating sa punto na nawili na ako sa pakikinig sa radyo. Gabunan, busaw, kubot, asbo at marami pang iba. Pagsapit ng gabi, kalmado lamang kami noong naghahapunan. At dahil nga pinagbawalan kami noon na magpausok kaya dilata na lamang ang inulam namin at bahaw na kanin. Pasado 7:00 kami naghapunan. Yung tipong parang wala lang. Nagkikwento yung asawa ko tungkol sa pag-aaral niya. Kamustahan? Matapos noon ay naglatag na si nanay ng banig. Si Tomas naman ay tumambay sa may beranda. Nasa ilalim ng upuan ng itak niya. Sila Ginoong Dante, ang anak nito at si Manoy ay hindi ko alam kung nasaan. Pagsapit kasi ng kadiliman ay nawala na lamang ang mga ito sa paligid noon.
Bandang 8:00 humiga na ako. Wala namang ibang basihan kung hindi ang pananakit lamang ng tiyan. Naiisip ko noon kung gaano ko ito katagal iindahin. Parang sugal. Natakot nga ako dahil bagamat sinabi ni Manoy na walang mangyayari sa bata malay nyo meron, di ba? Hanggang sa noong 10:00 na ng gabi, tandang-tanda ko ito. Sumakit ang tiyan ko. Nasa kusina si nanay. Nakaatang ito sa may pintuan. Nakaupo sa bangko at kunwari naglalaba. Ang asawa ko naman ay nasa biranda pa rin. Hindi ko alam kung bakit siya nagtagal doon. Siguro nakapag-usap sila na hayaan na lamang ako sa itaas ng bahay. Kung ganun, binago pa lang nila ang plano. Imbis na nasa loob kaming lahat, magkakahiwalay na. Kumbaga, ako lang talaga dapat ang nasa silid doon. Sobrang nananakit ng tiyan ko. Nilulubag ang bituka ko. Parang kinabag. Ilang mga sandali lang, nakaamoy ako noon ng mabantot na parabang kambing o kilikili. Maasin ang amoy. Tapos dito sa may bintana sa kiliran. Bigla na lang nagkaroon ng siwang noon. Walang ilaw sa labas. Hindi katulad noong kagabi sa pagdalaw ng nilalang. Sa puntong yun ay tila pinasadyang patay ng ilaw sa labas noon. At ang may liwanag lang na naroroon banda ay sa may pagitan ng kusina at sala. Gasera ang ginamit dito. May banaag mula doon kaya kitang-kita ko ang mga mata ng nilalang. Gusto kong bumangon noon at tumakbo. Pero tinitiis ko yon. Yung kamay ng nilalang, napakahaba. Kapit na kapit ito sa bintana. Sa mga sandaling ito ay bahagyang nawala ang pananakit ng tiyan ko pero nakaramdam ako ng pagkahilo nun. Para bang mahihimatay ako. Hanggang sa nakarinig ako ng tinig o huni ng wakwak. Parang ang dami nito sa bubungan banda. Kabi-kabilangon Napakatagal nila Manoy. Takot na ako Sir Seth. Habang tumatagal ay palaki ng palaki ang bukas na bintana. At palinaw naman ng palinaw ang aswang. Nakatalukbong lamang ako ng kumot noon pero nakasilip ako sa malit na siwang dito. Nanginginig ang katawan ko. Hanggang sa hindi ko malamang dahilan. Bigla na lang akong tumayo. Labag yun sa pagdikta ng isip ko pero kusang tumayo ang katawan ko na para bang hindi ko na hawak ito. Hindi din ako makasigaw. Matigas ang pangako. Kitang-kita ko ang mukha ng aswang. May buhok, ubanin, kawangis na kawangis ng buhok nito sa matandang biglang lumitaw sa tabi ko noon. Humahakbang ang mga paa ko palapit sa kanya. Ito namang nilalang ay dumidipa na animoy dadakmaan ako nito. Yung mukha niya ay parang paniki talaga. Bungi yun banda sa ibabaw ng kanyang labi. Tapos wala siyang ilong halos. Dilat na dilat ang mga mata nitong kulay dilaw na may pintik na pula na animoy nagbabaga. Napakalaki pa ng bibig na may mga ngiping pantay at lahat matutulis. Napapaluha na ako. Naiisip kong baka katapusan ko na ito. Baka hindi na malayan nila Manoy ito sa labas. Dahil kung alam pa nila, hindi na nila aantayin na darating ako sa ganung estado. Hanggang sa napabuntong hininga ako noon at dahan-dahang napapaupo sa may sahig. Kasabay naman ito ay ang pagkagulat ng nilalang. At kitang-kita ko ang sanggot o patalim na ginagamit sa pagtutuba na kumalawit bigla sa may balikat niya. Nakita kong nakaugnay ito sa isang kawayan. Hinihila ang nilalang pababa. Pumagsak yon. Dinig ko noon ang nakakabinging tinig nito. Sobrang tinis at napakasakit sa tenga. Dahan-dahan akong sumilip sa bintana at doon ay nakita ko si Manoy at Nanay Bibi. Si Manoy ang kumalawit sa nilalang. Si Ginoong Dante, hawak ang isang bagakay at nakatarak yun sa kiliran ng aswang. Natataranta si Tomas. Hindi alam kung aabante ba o aatras. Nagwawala kasi ang nilalang na yon.
Kitang-kita kong gumagapang ito sa lupa. Naghahanap ng matatakasan pero nakakalawit pa rin ang sanggot sa balikat niya. Hanggang sa binuhusan na ito ng nanay ng asin na may lana. Kitang-kita ko ang pangingisay ng nilalang na parabang sobrang nasaktan yon. Doon na lumapit si Tomas at pinagtataga ito. Napakakunat, hindi man lang nasusugatan. Napupunit lang ang pakpak nito na waribay basang payong. Ang anak naman ni Ginoong Dante ay tinalian ng 2 paa ng nilalang at ginaid yun sa puno ng niyog. Pinagtulungan nilang gulpihin ito kasama na ang walang tigil sa pagtataga ng itak. Hanggang sa napansin kong nasusugatan yun, pero mas malaki ang pinsala na dulot ng sinaboy ng nanay ko. Hindi ko alam sa kung paano nangyari. Bigla na lamang yung lumamukos at ilang sandali lang ay nalamalayan kung nasaan yung tao na ito. Kumpirmado. Ito yung matandang nabigay sa akin ng abiso. Nakahubot-hubad yun. Wala nang buhay. Walang hiyang yan. Kilala ko to eh. Kilala namin ito. Kabait ng ugali ng hayop. Ang dami pang batang lumalapit at nagmamano. Panuway kang aswang ka pala. Sabi ni Ginoong Dante. Ay naman sa anak niya na si Moymoy. Baka ito daw ang kumuha sa mga bata noong 1 taon na nawawala. Ano tay? Sa tingin mo di ba nga may nawalang mga bata noon? Eh sino pa nga? Malamang siya yon. Biro niyo Sir Seth. Ganun pala itong matandang ito. Mabait at maraming mga bata ang gumagalang dito. Nire-respeto at binibigyang pugay pero sa likod pala noon ay isang aswang at lahat ng pagpapakitang tao nito ay merong motibo. Ito namang albularyo na si Manoy. Sinabing sunugin daw ang labi pero tanggalan ng ulo. Hindi ko nasundan ang mga pangyaring yon. Kinaladkad nila sa malayo ang nilalang at bumalik sila noon madaling araw na. Ayon sa asawa ko ay pinugutan talaga ang ulo. Alam niyo ba kung sino ang nagpugot? Si Tomas. Nanggagalaiti si Tomas at tinako na siya na ang pupugod dito. Nagpaumaga na sila doon sa biranda at nagiinuman. Kasama pang asawa ko. Hindi naman daw ganun kabigat ang subject niya. Kinabukasan kay alas ang lumipan. Dapat sa ganung oras ay babiyahin na ito patungong Cagayan para mag-aral pero naging ayos lang naman sa akin at kahit papano mapaglalaanan ko siya ng oras noon. Laking pasasalamat ko kay nanay. Kung wala siya, naku patay na siguro ako. O hindi naman kaya ang unang anak namin noon. Ganun din ang pagpapasalamat ko sa mag-ama. Maging yung albularyo ay nagpasalamat din ako doon pero syempre, binayaran ito ng asawa ko. Kunwari pang ayaw tumanggap. Sinabi lang nito na kung kusang loob tatanggapin niya pero ang totoo, ganun naman talaga mga albularyo. Medyo malaki din yun dahil may pera naman talaga itong si Tomas. Naisilang ko ang anak ko na malusog pa. Naisip ko noon na siguro ang pananakit ng tiyan ko sa bituka ko lang yun. At hindi apektado ang bata. Nung nagbuntis ako sa ikalawa ay hindi na talaga ako nagpakumpiyansa. Hindi ako kumakausap ng kung sino-sino maliban na lamang doon sa mga kakilala ko. Si nanay ay hindi niya na ako ginabayan sa ikalawa. Alam ko na daw kasi ang gagawin. Sa kabutihang palad, may nagpaparamdam na aswang pero wala itong nagagawa. Natural na ito sa mga nagbubuntis. May nagpaparamdam talagang aswang. Huwag nga lang magpakumpiyansa at huwag bigyan ng pagkakataon nito. Dahil kapag hindi nag-iingat, lagot talaga ang magiging anak nyo.